Matagal na panahon na ang nakalipas, bago ang panahon ng Kastila. Ang kapuluan ay walang sentral na pamahalaan tulad ng ngayon. Ang unit ng pamahalaan ay tinawag na barangay. Ang isang barangay o kung minsan ay isang konfederasyon ng mga barangay ay pinamumunuan ng isang punong tinatawag na dato. Karaniwan, ang mga dato ay independente sa isa't isa. Isang mapayapang nayo na matatagpuan sa kahabaan ng timog na pampang ng Taverne River. Sa tapat ng kinaroroonan ng kasalukuyang bayan ng Leyte, na ngayon ay tinatawag na Barangay Elizabeth. Sa nayong ito nakatira ang isang matapang na dato na nagngangalang Dato Candes. Ang kanyang magandang asawa ay Hiray. Mahal ng dato ang kanyang asawa kaya't upang mapanatili ang kanyang pangalan at maitanim sa kanyang mga nasasakupan ang diwa ng pagiging makabayan, pinangalanan niya ang kanyang barangay na Hiray. Matalinong pinamunuan ni Dato Candes ang kanyang mga tao, sa tulong ng kanyang asawa. Habang lumilipas ang mga taon, naganap ang mga pagbabago. Isang tagtuyot ang naganap na tumagal ng mahigit isang taon. Ang malaking kalamidad ay nagdulot ng kalituhan at paghihirap sa mga naninirahan. Marami sa mga nasasakupan ni Dato Candes ang namatay sa gutom. Upang maiwasan ang paghihirap ng kanyang mga tao, inilipat ni Dato Candes ang lugar ng nayon sa baybayin ng dagat, isang lugar na tinatawag na Rawis. Pinili niya ang pangalawang lugar na ito ng kanyang barangay dahil ang kanyang mga tao ay maiibsan ng gutom sa pamamagitan ng pamumuhay sa mga produkto ng dagat. Lumipas ang maraming taon at ang mga naninirahan ay namuhay ng kontento sa kapayapaan at pagkakasundo sa dagat at sa bakawan. Biglang dumating ang isang nationwide Moro banditry. Sa panahong ito, ang pinuno ng Hiray ay isang inapo ni Dato Candes, na matagal nang namatay. Ang mga Moro raiders ay mabangis sa digmaan. Maraming beses na dinakip ng mga Moro ang mga babae at bata at ipinagbili bilang alipin sa ibang mga lugar. Upang mapangalagaan ang barangay mula sa pananamsam ng mga tulisang Moro, ang mga taga-Hirait ay nagtayo ng isang maliit na bahay sa itaas ng isang puno ng Molave malapit sa kasalukuyang sitio ng Bantogon sa Hilaga, bilang isang outpost at itinalaga si Turoy, isang matapang na mandirigma upang magbantay at magbigay ng babala sa mga naninirahan sa isang paparating na panganib. Isang gintong kampana, ang tunog nito ay maririnig sa Higatangan, isang islang nayon mga 30 milya mula sa Hirait ay isinabot sa puno ng Molave. Sa sandaling makita ni Turoy ang mga layag ng mga Moro vintas na patungo sa Hirait, siya ay magpapatunog ng kampana. Kapag narinig ng mga tao sa nayon ang pagtunog ng kampana, itatago nila ang kanilang matatandang lalaki, babae at bata sa loob ng isang konkretong tore na espesyal na itinayo para sa layunin, habang ang magigiting na mandirigma ay naghahanda upang labanan ang mga sumalakay na pirata sa dalampasigan. Ang mga guho ng konkretong tore ay umiiral pa rin. Makikita pa rin ng sinumang pumunta sa Leyte ang relic na ito ng malayong nakaraan ng Hirait sa Sitio Rawis, Barangay Poblasyon. Iniugnay ng mga pirata ng Moro ang karamihan sa kanilang kabiguan na mahuli ang mga babae at bata sa gintong kampana ng Turoy. Ilang beses na sinubukan ng mga Moro na salakayin ang outpost upang maalis si Turoy at ang kampana, ngunit hindi sila nagtagumpay, dahil handa si Turoy at handang magbato ng malalaking bato sa tuwing nangangahas ang mga Moro na sumailalim o umakyat sa puno. Sa pagdating ng mga barkong pandigma ng Kastila na gumagala sa karagatan, pansamantalang nasuri ang Moro piracy at nagkaroon ng pahinga ang mga tao ng Hirait. Mulat sa lumalaking populasyon ng maliit na barangay, nagpasya ang mga autoridad ng Espanyol, na sumakop sa lugar, na lumipat sa kasalukuyang lugar at pinalawak ang nayon. Ang lumang pangalan ng Hirait ay pinalitan ng Leyte, sa pag-aakalang ang mga taga-nayon ay nabigkas lamang ng pangalan ng isla, na Leyte. Tulad ng ibang bayan, ang Leyte ay nagpalawak ng malawak na lugar. Ang kasalukuyang bayan ng Kalubian at isang bahagi ng bayan ng Tabango ay dating teritoryong distrito ng Leyte. Ang mga pagbabago sa pamahalaan dahil sa pananakop ng mga Espanyol ay nagdulot ng bagong larawan sa komunidad. Nanag ang krus at ang mga tao ay napagbagong loob sa Kristyanismo.
Ginawa nila ang Our Lady of the Holy Immaculate of Mary, ang kanilang patron saint.